First timer. Yun. Pakpakan natin yung first timer ngayon gabi. Ibig sabihin na nagdagan tayo, diba? Amen. So, it's good to be back. It's good to see you again. Mga future millionaires, no? Kayo po ba'y naniniwala na kaya po kayong gawing milyonaryo ni Lord? Na? Regardless po sa inyong present situation, God can make a millionaire out of you. Mukhang di kayo naniniwala na kayo po millionaire. Amen. No? It takes a God, our God, to do it sa buhay mo. On your own, mahirap. No? I-check mo lang yung paligid mo, malabo. No? Malayo pa sa katotohanan. No? Pero sa Diyos ay walang imposible. Amen? Kung yung mga wala sa Panginoon, kung yung mga hindi naniniwala sa Diyos, umaasenso, uunlad, yumayaman, mas malaking advantage natin. Amen. Amen. So, kailangan lang pagyamanin natin yung ating kaalaman. Kasi marami po ang Kristiyano, sa totoo lang, lahat binigay na kay Lord. Hinayaan na si Lord ang lahat. Lagi na lang siyang bahala na si Lord. Nag-church naman ako. Bahala na si Lord. Nagbibigay naman ako. Bahala na si Lord. Naglilingkod naman ako. No? Maaaring gano'n ang kaisipan nyo. No? At ako po magsasabi sa inyo, marami pong gano'n. Na nakita ko from the start ay nauna po silang naging Kristiyano sa amin, pero bakit ang kanilang buhay, no, ay parang namumuhay sila sa kahirapan. Pero sasabihin natin, mayaman ang Diyos, Amen. Amen. Diba? Naniniwala tayo, mayaman ang Diyos. Tanong, ba't mahirap ka? Something is wrong. Anak ako ng hari. I'm a king's kid. Dahil ang ama natin ay yung hari ng mga hari, di ba? So, we are the child of the king. Tama? Kung anak ka ng hari, at mayaman yung hari, dapat, Amen. tama? Pero gaya po na sinabi ko kanina, kailangan lang matuklasan mo at pagyamanin mo yung kaalaman mo patungkol sa pagyaman. Amen? Because in the kingdom of God, pag ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay nasa paghahari na ng Diyos, in the kingdom of God, sa totoo lang po, wala dapat mahirap. Amen. Wala dapat nagdurusa. Wala dapat nagkukulang. Amen? Amen. Kung wala pa ako nakitang naging presidente ng Pilipinas na naghirap ang mga anak. Mga anak niya. Wala akong nakitang naghirap at nagdusa. Dahil naging presidente yung tatay niya. May nakita na kayong gano'n? O tao lang yun. Pero tayo, tinuring na anak ng Diyos, bakit ang daming naghihirap? Ang daming namumuhay sa kawalan, kakulangan. No, nagiging, kumisan, nagiging, nagiging dahilan para siya itong malikod sa Diyos. And that's a sad story. Diba? And that is a real situation. O, kaya napakaganda po nung pangitain po ng inyong pong mga pastor. Pastor Jay, Pastor Agri. Kasi they wanted to, not just to elevate your spiritual lives, at maranasan niyo po ang, alam mo yung paghahari ng Diyos sa buhay mo, in the area of your spirituality. Pero gusto din nila, pangitain nila, nangangarap sila hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa inyo, na kayo po ay mag-elevate financially. Kayo po ay umunlad at umaman, umasenso na po dito po sa lugar niyo. Amen? Amen. So ako, excited ako every time we talk about, how to get into business.
how to be a businessman. Excited po ba kayo? Amen. Just a recap, ano po yung pinag-usapan natin 2 weeks ago? Is it 2 weeks ago? 2 weeks na 2 po. weeks ago na, bilis no? Ano yung pinag-usapan natin? Management, sige. Ano yung naalala nyo about management? Not to define the whole, do not give me the whole definition. Yung naaalala mo about management. Pamamahala. Okay. Yun po yung Tagalog ng management. What else? Optimize. Yun. Yung tatlo. Yung tatlo. Ano yung number 1? O din yun. Organize. Utilizing. And then optimizing. No? Yun lang. Hindi niyo po makikita sa ano yun. Hindi niyo po makikita sa kahit sa ang Google or what. That is my personal definition. No? That what I came up to it, to simplify what is management, is to what? To organize what I have, utilize it properly, and then maximize it. I mean, to produce it, to multiply it, to distribute. All in one word, nakalagay na yun. No? To simplify things. Okay. Tanong, nag-inventory ba kayo? Kahit pa paano. Hindi ka nag-inventory. Ulitin ko yung tanong, are you serious na kayo po ay maging isang successful businessman and woman? Amen. Dapat masipag po tayo mag-inventory. Kasi pag tinanong ko ngayon, kasi hindi ka nag-inventory, nakapagplano ba kayo? Okay? Okay. Okay. So it's good that you have a plan. Okay po? So, tanong ulit, nag-start ba kayo dun sa plano? Or still praying? Waiting. Okay. So yung partner na yun, you cannot operate without the partner? Okay. Okay. So, partnership, ang gagawin niyo, partnership? Okay. Sige. Okay. Actually, marami po tayo pwedeng pag-usapan. Kung if you want this to be a series, madami po, area of business, marami po tayo pag-usapan. No? Pero I just want to keep the basics lang muna para hindi mo kayo masyadong malunod, no? At baka malula kayo, imbis na magtuloy kayo, no? Ang dami pa rin dapat paghanda. Diba? Pero ito po yung aking ito po yung aking take. Lahat po ng pinagdaanan nyo in the past, from your childhood up to now, is just a preparation of what is ahead of you, of what has the Lord had prepared for you. Inihahanda po kayo ng Panginoon. Amen? Amen. Sino rito ang merong isang parang you never stop dreaming of that one thing? Meron? See? So, kasi si Lord ang naglagay nun sa'yo. Amen? At hindi ka matatahimik hanggang hindi yun mangyayari. Kasi that's the vision that God has placed in your heart. In the area of your finances. No? In the area of your finances. Kasi kahit naariin mo na pangarap mo yan, ang Lord ang naglagay sa iyo yan. And kasama ng pangarap na yon, nilagyan kanya ng abilidad. Hindi niya ipapakita yon at hindi niya lalagay sa heart mo kung hindi mo kaya. Amen. Amen? Amen. Kaya nga ako, tataka ako dun sa mga lalaki siya, pero nakikita niya sarili niya babae.
Tapos gagawin niya lahat para magmukha siya ng babae. Minsan naman, babae siya, pero tingin niya sa sarili niya, lalaki siya. Sabi niya, ito talaga ako. Tapos gagawin niya ang lahat, hanggang dumating yung puntong talagang mukha na lang talaga siya, babae. No? So, pagdating sa pangarap, di tayo ganun. Di ba? Pagdating sa, yung, lalo na sa area ng finance, pero nakikita mo yung sarili mo ganun. Di ba? So, we really have to drive ourselves towards what is we are seeing ahead of us. Vision po ang tawag doon. No? Kailangan may vision ka. When you say vision, it talks about the future. No? Pag sinabi mo kasi, ano nakikita mo, hindi ibig sabihin yung your ability of sight, yung present situation mo ngayon. Kailangan you have to have the vision. No? Kasi kahit na in-encourage ako ng-encourage, magnegosyo ka kapsa, magnegosyo ka yun. Pero hindi mo nakikita yung sarili mo doon, mahihirapan talaga tayo. Amen. Pero kung I believe, and I honor the vision of your pastors, na darating po ang panahon, huwag naman magtagal, kasi nasa atin po, if we want to make it a long journey, or a shorter journey, nasa atin po yun. No? Nasa atin po yun. Wala po sa iba, wala sa kapitbahay mo, wala kung kanino, nasa iyo. If you want to, no, have it on a shorter period of time, then you are in the right place. Kasi ito po ay isang paghahanda. Isa po itong preparation. Ito po ginagawa natin ngayong gabi. Amen? So lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa buhay, kailangan may paghahanda. No? Kung ano nga yung luluto mo bukas, ihahanda mo, di ba? Yung ano isusuot mo mamaya, ihahanda mo yun. So everything that you want to see happen in your life, yung mangyayari pa lang, yun po ay pinaghahandaan. Lalo na po sa area po ng kabuhayan. Amen? So, when we talk about business, again, this is my personal definition of business. It is a, nabanggit ko na to last time, ito po yung monetized idea. Ano po yung ibig sabihin? Ibig sabihin, meron kang idea, ngayon na-convert mo ito into money, pera. Ano mo? Yung idea mo, naging negosyo. Amen? It all begins with an idea. Sa isa mong kaisipan, ang pag-negosyo. Amen? You just have to have the knowledge on how to monetize the idea, whether it is a product or whether it is a service. Kung yan ba ay magbibenta ka ba ng produkto mo or mag-provide ka ng service. Like, sino yung nagmamanicure pedicure? Nag-umpisa ka na ganyan? Uy, yun! See? Boy pa naman. So, pinag-uusapan lang natin last time. Ngayon, kumikita ka na. O, see? Monetize idea. Negosyante ka na. Amen? Because you already engage in what? In an exchange. Ano po? Product or service in exchange of okay? So, syempre, basically, ang legal tender na kasi pagdating sa negosyo, everything has a value. Sino naniwala dito? Everything has a value. Meron pong valor ang bawat bagay. Amen? Pero, syempre, meron yung, kasi, iba naman yung nasa, if you are familiar with real estate, iba naman po yan. Sa stocks, iba po yan. Sa mga traders, iba po yan. Mga currency traders. Na po. So, marami pong klase ng pagnenegosyo. Yung iba, hindi siya on the value of currency ng pera. Pero, basically, and majority of us, no, ay, ang valor na tinitignan natin is money. Kumbaga,
I will put value on this chair. May presyo yan. I will put value sa damit mo. May presyo yan. Amen? Ito lang building na to. May monetary value to. Right? So everything can be converted and can be put into value of money. All we have to do is what? Have an idea on how to do it, on how to convert it into money. Amen? Niniwala ba kayo ministry? Hindi pwede, what I mean, hindi siya pwedeng, it's God's business, right? Pero may valor yan sa Panginoon. May valor yan. A ministry, no? Especially if you are so effective or in an area of expertise ang church, people will come to you and they'll just, no? They're willing to pay anything just to hear and learn from your church. Amen. Bishop, Frank, hindi po yan basta-basta ini-invite. Meron pong valor yan. Nakuha niyo po ibig sabihin. So everything has value for money. Amen? Pero ang gusto natin is how can we equate yung product mo o yung skill mo into money. Amen? Amen. Ako po, nung ako ay nag-uumpisa, when I try to go back in time, no? Ang dami ko palang tinry na negosyo ng araw. Nag-inventaryo ako. Nakwento ko na sa inyo nung nag-empleyado ako sa Magic Star, no? Yes. Yung nagsampalok candy ako. Okay? So, yun. Kumukolekta ako ng cherry gulon habang empleyado ako sa mismong kumpanya. No? Tapos, nag-try din ako ng tilapia raising. Growing tilapia. Nagrenta kami ng farm na mayroong mga farm. Pina-develop ko yung buong farm na yun. Gumanda yun. Bakod, lahat. Hinukay ulit. Gumanda yun. Lagyan namin ng tubig. Lagyan namin ng pero nothing happened. Nalugi. I don't know. Dinaya ako ng caretaker. No? And then, nagmangga. Ano yung tawag doon? Mangga. Yung nagpapabunga ng mangga. So, nagganon din kami. Lugi din. Hindi ko alam kung hindi ko ma-confirm kasi kung dinaya kami, kami. Pero in short, hindi po yun nag-prosper. No? Ano pa yung sinubukan ko? Nagsalad in a jar kami. Up to na, wala pang umuulit no. Wala pang gumawa nun. So far, Tarlac, wala pa. Kami pa lang ang gumagawa, pero napakatrabaho nun. Pero if you will see the product, alam mo yung jar, may mga salad, vegetable salad sa loob. Tapos may vinaigrette na siya. Wala nang umulit nun after us. Wala nang gumawa nun. Sa Tarlac, kahit sa FB, sa Facebook, wala akong nakikita nun. Salad in a jar. Pero kasi hindi siya yung common na salad. 10 ingredients usually ang nasa loob. So, hindi siya yung common na, ay, kaya kong gawin yan. Hindi mo magagawa yun kung di mo tsatsagain. Naka-layer by layer siya. No? It's good money, pero, again, hindi po nagtuloy-tuloy. No? And then, maliban sa salad in a jar, nag-mushroom. Ano din ako, si Jay, alam ko. Nag-grow ka pa ngayon? Okay. So, mushroom. Also, good money yon. Medyo matrabaho lang, pero it's good. Malaki po ang return ng mushroom. No? Actually, dito, you can do it here. Kung may mga bakanting ganito, may mga bakanting ganito, pwede kayo. Dito sa loob, ganito, tuturuan ko kayo. You can do it here. Oh. Bibili lang kayo ng fruiting bag. Tapos isasabit natin. Ito, kayang mag-house ito, 1,000 kaya nito. 1,000 fruiting bag. Kaya nito.
want to proceed that, coordinate kayo kay Pastor Jay. Tulungan namin kayo. Para sa dito sa area na to, hanggang dun sa kayo, isa kikilalanin mushroom growers kayo. Hindi to. Lalo na kung merong ito mga actual na to Lalo na kung may naiiwan na pwedeng magbantay. Na hindi naman umaalis yung mas maganda po yun. Kasi dapat hindi talaga siya iniiwan. Yeah? Pero, more on the technical side, if you want to learn that, another session pwede po natin pag-usapan. Pero, very easy to set up. Yun lang, yung pag-aalaga, medyo matrabaho. Tsaka, sa tubig, medyo matakaw. Pero kung meron kayong bomba, matipid yun. Mapagod lang kasi every now and then, didiligan mo. Pero, kaya nyo yun. No? Baka lang sa mga sinishare ko, nagkakaroon na kayo ng idea. No? Mushroom. Potato balls. Hindi ko pa na-try potato balls. Okay. Itong business na to, since buhay pa si wife ko, nagagawa na namin. After siya nawala, tinuloy namin ng mga bata during pandemic, malakas nun yun. Nahihirapan kami mag-produce sa dami ng order. No? Potato balls. Hindi pa po luto hindi pa luto. If i-freezer mo siya dapat, para pag dineliver mo siya, ready to cook lang. No? If you want to know that, pwede tayong mag-demo dito. Ayaw mo rin kayo turuan. No? Potato balls. Potato balls, pwede kayong mag-integrate ng mushroom din. Pwede kayo mag-generate ng sarili mong product dito. Okay? Kayo lang gumagawa nun. Okay? And then, pumasok din ako sa financing. Nag-finance. No? Hanggang ngayon, masyadong mataas ang risk, pero kung kaya nyo lang. Pero, next level na po yun. Kasi, mahirap po ang magsumingin ng No? Hanggang ngayon, may mga sinisingil pa ako. Hindi pa rin sila nakakagawa. So, pero, good po din yun. Lalo na kung sa negosyo yung gagamitin. Okay? Ang financing is good kung yung papahiramin nyo, gagamitin niya sa negosyo. Okay? Ibig sabihin, meron kang guarantee na mayroong pumapasok na pera dun sa umutang sa'yo. Hindi yung normally kasi, ito ang problema sa mga Pilipino, no? Not just the Christians, umutang pang bayad ng no, that's a bad practice. No, that's a bad practice. Just to pay for bills and no, dapat debt is good if it is used for business. Amen? Umutang ka, gamitin mo sa negosyo. Para yung kita ng negosyo, siya yung magbabayad dun sa utang. Gets? No? So, dapat po ganoon din ang mindset natin pagdating sa utang. So, isa pa pala ito, just want to point it out. When you are serious about being a businessman, kailangan ma-manage niyo po ang inyong mga kasi po, mahirap balansehin yun. Magsasuffer po yung negosyo kung meron ka pang okay? So, isa po yan. Okay? Make sure wala po kayong napapabayaan ng mga obligation. Amen? No? And then, nag-try din ako sa pangilan na yun. 7 na yung financing. Nag-try din ako sa currency trading. Alam niyo sa mga online traders? Currency. Dollar, euro, yen. Nag-try din ako doon. Pero hindi ako kasi naki-ride, hindi ako yung nagmamanage kasi. Nag-invest lang ako. So, kumikita, bigla akong bagsak. Wala lang naman. No? And then I also tried tracking logistics. Sinubukan namin. Pero, napaka-challenging po siya. No?
Pero I did try engaging sa prime logistics. Ang dami kong sinubukan, no? Ang dami kong dito, mga attempt to get into business. Oh, that is already 9. Ilan na ang sinubukan mong negosyo? Marami na rin. So, hindi po sayang yun, bagamat hindi po nagtuloy. Pero lahat po ng experiences natin na yun is only preparation of what is really what the Lord has prepared for you. Amen? And then I came across, ito pong meron ako ngayon. So lahat ng natutunan ko doon, mga past mistakes ko, past failures ko, hindi ko na inulit. Natuto na ako. Amen? No? So, you just have to be willing to learn. No? Sa isa pong nagnenegosyo at gusto mong magnegosyo, kailangan tuloy-tuloy po ang learning process natin. No? Hindi po yan one time na nag-attend ako ng seminar. Kayang-kaya ko na. No? Actually, most of your learnings, hindi po nakukuha sa mga ganito. Most of your learnings will be in your experience. Okay? So, napakahalaga po na you put into practice what you have learned. No? So, let's go back to business. Ano ulit yung business? Monetize idea. Question, meron ka na bang idea? Meron na? Oh, very good. That's a good start. No? Palakpakan mo yung sarili mo. I have an idea. No? I have an idea. Okay, pero let's answer 3 basic questions before you start a business. Ang unang tanong is, why am I going to start my business? Sige, ano tayo? Audience participation. Ano yung, pag sinabi mong why, ang tanong natin dyan is all about your purpose. Ano ba ang purpose ko? Bakit? Sige. Walang mali. Bakit mo gusto mag-negosyo? Para yung lahat naman tayo kasi yun. Para magbigay employment. To provide employment. That's a good idea. Idea po yun. How can I provide employment in my community? Yeah? Negosyo. Negosyo na nangangailangan ng manpower. Mamaya, yung mga what are your basic needs to start a business? Kasama po yung manpower. Okay, good point, Pastor Jay. To provide employment. Siya nabuburden siya sa community. Daming walang trabaho, daming nabubuhay sa kahirapan. They needed a job. So Lord, I want to start a business where I can help these people. That's a good purpose. No? Ano pa? Maliban sa gusto mong yumaman, that's your personal goal, it's okay. Yeah. Yes. Yun. Tsaka sa family. Okay. Wow. See? Tingnan nyo, may deeper reason behind why you wanna go to business. No? Hindi lang puro pero siyempre, kasama yun. Nagnenegosyo ka eh. No? Tandaan mo, it is a monetized idea. Yung idea niya na gusto ko kasama ang darling ko, makapag-focus siya sa family, at lalo siya makapag-focus kay Lord, makasama namin siya maglingkod. That's an idea. How to do it? Kailangan magkaroon ng negosyo. Pag na-monetize mo na yung idea mo, yes? Ganun po, no? Ganun din sa idea ni Pastor J. Anyone else? Wala pong mali. To support
local farmers. Okay, ma. Marami na rin, farmers. No? So, bigasan din. Oh, buy-ins. Halimbawa po sa Livestock. Okay. Poultry, gano'n. halimbawa po sa banana chips, yung mga bananas, Okay. kaya gagawin siyang yung mga tomatoes, di ba overproduce sila minsan? Okay. Tinatapon na lang po nila. Tinatapon? Opo, kasi Okay. yung iba po na-overripe na, hindi kaya over-production na po. Okay. Um, So, yun ang na-observe mo. Okay. So, that's a good observation. No? Na nakakita siya ng problema. Overproduce ang mga farmers. Sayang yung mga sobra. Pinamimigay, tinatapon, nasasayang, hindi siya na-monetize. So, ibig sabihin, basura na, naging pera pa. So, that's a good idea. So, nakukuha po ba natin yung sinasabi natin, monetized idea? Yes. Ganyan? So, katulad dito, ang nakikita ko dito parang kulang ang illumination na rito, like street lights. Diba? So, solar, para makatipid. No? Dapat solar type. Diba? So, Dapat panay brownout dito to. panay brownout. So, dapat solar type. Tama? So, I don't know kung paano kayo through the homeowners association ba yan? O parang tapat ng bahay, bibentahan mo lang para may ilaw, gano'n? I don't know how it works. Pero, if you want that project, meron din po tayo mga contacts dyan. Solar. Solar, meron. Isa siyang electrical engineer and sa latest ng sa amin, update, siya mismo gumagawa, hindi niya binibili. Siya mismo gumagawa. No. Ibang. Pero, I mean, if you want, di ba? Solar. Habang umaga, nag-charge siya sa gabi, magdamag, ilaw siya. Tama? So, natulungan mo yung community na hindi magbayad ng kuryente, plus, lumiwanag yung paligid. Tama? So, try to, try to study that. No? And, have a proposal sa inyong homeowners or sa magkanda kayo ng meeting. Diba? So, nasa inyo po yan. So, again, now we are learning how to monetize the ideas that the Lord has given us. Amen? Amen. So, bago pa tayo nag-umpisa sa business seminar, negosyante na po kayo. No? You have the idea. Okay, but if we go back to the definition of management, gusto ko po na ito po yung maging isang dahilan bakit po tayo magne-negosyo. Unang-una, we were created to manage. Diba? The original intent and purpose of God. Bakit niya nilikha that? Because there is no one to work the ground. Diba? Wala kasing mamamahala doon sa aking creation. That's why, kayo po, no? Particularly TFBC Sapang Maragul, hindi na po San Vega, Sapang Maragul, you are placed in this area. Hindi po aksidente na dito po kayo natira. Hindi rin aksidente na you were connected to TFBC Sapang Maragul. Because there's a great work in this place. Amen? Pwede mo palapakan natin sa Lord. There is a great work in this place. Malaki po ang trabaho gagawin ng Lord dito. And kailangan po niya bawat isa sa atin. Amen? Hindi lang po tayo nananalangin. No? Kailangan kumikilos din tayo. Let us demonstrate it dito po sa TFBC sa Pamargo. Number 2, God has given you the skill to manage, the ability to manage. Amen? You were created to manage, and then God has given you the ability to manage. Sabi ng Bible, sa Deuteronomy, ano sabi niya? For I am, ano sabi niya? I'm the God who has given you the ability to produce wealth. No? Tayo po ay binigyan ng kakayahan ng Diyos na tayo po ay mag-produce ng wealth. No? So you were given the skill to manage. And number 3,
Bakit ka papasok sa pagnenegosyo? Because God will open opportunities, hindi lang isang opportunity, God will open opportunities for you to manifest that ability to manage. You need to manifest that. Kailangan makita sa iyo. It's not enough na alam mo na you were created to manage. Hindi rin sapat na alam mo na meron kang abilidad. You have that skill to manage. But more importantly, you need to manifest. Ibig sabihin, ipakita mo to, ipamalas mo to. Amen. Kasi mawawalang sa isa. Amen? Amen. Kasi, bagamat yun po ang intention ng Lord, but if you are not willing, again, your willingness plays a big part sa inyong pong financial breakthrough. If you are not willing, wala pong magagawa sa Lord. Bagamat makapangyarihan ng Diyos, but hindi po niya pwedeng saklawin ang inyong kalooban, ang inyong pong sariling pagdidesisyon. Ang tindi po ng respeto ng Diyos sa atin. Biro mo yun? Siya ang ating Diyos, pero ang respeto niya sa atin, whatever you choose, yun ang mangyayari. Amen? It's either you will say yes or you will say no. No? Pero ako, alam ko lahat tayo dito, yes tayo pagdating doon. Amen? Amen. So, the purpose of God, no, or your purpose why you want to get into business, number one, because I was created to manage. Amen. And then number two, I'm not just created to manage, I also have the ability to manage. Amen. Or else si Adan, hindi siya naging manager kung walang abilidad na binigay ng Diyos. Amen. Tanong ko sa inyo, nakikita niyo po ba yung abilidad na yun? Nakikita niyo po ba? O makikita pa lang? It's okay. Ang importante, pagdating ng araw, makita mo. Amen. Amen? At hindi lang nakafocus ka dun sa employment. Saan kaya ako lilipat? Pag di ka na masaya doon sa employment, saan kaya ako lilipat? Ang tagal na promotion, ang tagal ng increase. No? Pero sa totoo lang, you are not meant to be employed all your life. No? Sino po nitong empleyado? Empleyado so far. Empleyado sa ngayon. Sa ngayon. No? Pero wag po tayo pumayag. That will be your lifetime career or your lifetime source of your income. No? That's why we're having this seminar. Dahil you are given the ability to manage. Amen? Yung employment mo ngayon, ano lang yung OJT mo yun? No? Preparation yan, tandaan mo, those who can be trusted with little, can be trusted with much. Amen. Paano ka pagkakatiwalaan ng negosyo mong sarili? Kung doon sa company, no, na nagnenegosyo din, saka you were employed, hindi ka na nagiging mabuti, tapat nakatiwala, then the Lord will say, oops, hindi ka pa ready. Diyan ka muna sa employment. Amen? Oops, hindi ka pa ready. Hindi ka pa nagiging hindi ka pa nagiging on time sa pagpasok sa trabaho. Meron ka pang kulang sa time management mo. I cannot entrust you with your own business. Amen? Pero mga empleyado gusto lang makawala sa employment. Hindi nila alam, meron pang itinuturo si Lord, no? Na kailangan po nilang maayos sa kanilang pagtatrabaho. And then later on, if you are ready, then that's the time sabi ni Lord, okay, now, you can do it now. Alis ka na dyan and start your own. Amen? Alam niyo yung mga Chinese, di ba? Hindi po sila nagtatagal sa employment. Papasok lang sila for a while, empleyado, kahit na hindi pa sila nasa posisyon like rank and file, pero later on, tignan mo, hindi sila magtatagal sa employment. Ilang araw lang makikita mo, a couple of months and years lang, makikita mo may sarili na siyang negosyo. Kakompetensya na niya yung employer niya. No? Amen? Ang galing, no? One time, no? I was so encouraged. Alam niyo maganda pag ikaw ay nagnenegosyo. You will encounter a lot of people, even the most ordinary people, na nasa daan. Nagdadrive ako, papunta Kapas. Alam ko, pauwi na yata ako.
Yung mga tao nakalingon na ganun. Disgrasya ka po. Tinitingnan ko, ano kinilingon nila? Alam mo, meron nagbabasura. Ano ba na? Yung pala, amazed namin sila. Alam niyo kung bakit? Nagpipedal siya ng bike, isa lang yung binti. Sabi ko, what? Sa gitna ng araw, no? Dungis siya, pero pag pumedal, parang dalawang binti. Hindi mo nakikita nahihirapan. No? Ako naniwala ako may pangitain yung tao na yun. Amen? Hindi ako magtataka, umunlad yun sa buhay. Amen. Kasi, isa lang binti, nagsusumikap. Amen. Di ba nakaka-encourage yun? Ako, ang sarap ng upo ko, naka-aircon ako, brand new na pick-up truck. No, minsan, parang ano ka pa na, kakapagod naman ito. Pero pagka nirebuke ka ng Lord, wala ka naman, wala. Napapahiya ka. Right in your face. No? Because all of us is given with the ability to manage. Amen? Meron pa ako isang experience. Naikwento ko na sa cell group. Alam niyo yung mga bata na mamalimos? Dati namimigay ako dyan. McDo, ganon, lalapit ko yun. Ngayon, hindi na ako namimigay. Ang binibigyan ko yung mga nagtitinda na bata. Namisyante yung mga yun. They know the value of hard work. Mga bata. Kaya yung mga batang namamalimos, sasabihin sa kanila, magbenta ka kahit ano. Bibilin ko. Kahit di ko gagamitin, bibilin ko yun. Para maramdaman niya yung value ng hard work niya. Like yung sa pagita, ilang-ilang yun. Ayan. Bibilin ko yun, pero hindi kami nilalagay sa amoy. Sa sasakyan, ayoko ng amoy nun. Pero bibilin ko yun. Gaganahan yun. Amen? Kasi there is value. Exchange of value. Kaysa yung batang namamalimos, napaka-cute, paawa. Diba? Pengi pera. Kaya ako, I suggest, kung may ganun po, huwag niyo pong bigyan. Pangaralan niyo po yung bata. Pangaralan niyo po yung bata. Tanungin niyo kung ano yung pangarap niyo sa buhay, and then, magbili ka ng piece of advice. Aral ka mabuti. Ano gusto mo maglaki? Pulis po. Walang pulis na namamalimos. Gusto mo maging teacher? Oh, may teacher na. May nakita ka ba teacher na namamalimos? Nakagano'n na lang siya. Kasi walang nagsasabi ng gano'n sa kanila. No? Tuturuan mo yung mga bata. Kapag naghiwalay kayo, mapapaisip siya. Kakamusta niyo, kasi mga magulang mo, kapatid mo, nag-aaral. Gano'n. No? Pero natutuwa ako din sa isang nakalimutan ko yung pangalan. Yung nagtitinda ng mani sa Wilcon sa may San Rafael, may lagi nagtitinda ng mani doon. No? Balang araw magiging pulis siya. So ko maging pulis. Nag-aaral ka ko. No? Yung hindi siya yung nagpapaaway, man. Okay lang, bumili ka, hindi. Dahil natutuwa ako sa nagtitinda eh. Tinitang araw, titinda. Bibilin ko yung kahit di ko kakainin. Tapos yung siya titinda ng basahan sa Pamplaza, sa may McDonald's, sa may Osias. Oh. Gusto niya maging sundalo. O, sabi pa niya sa akin. Sabi ko, sipag-sipag ka, sabi ko. Mangyari yung pangarap mo. Oo, sir, darating ang araw. Katabi mo na ako magpa-park dyan. Oh. Ano ko doon, ha? Grabe, no? So you just have to know, discover. No? I have the ability to manage. Kita mo, at a young age, meron na silang ganung kaalaman. No? Eh tayo, ilang taon na tayo, hanggang ngayon wala ka pang ginagawa. Pero sasabihin mo, I'm still waiting, I'm still praying. Pero sa totoo lang, all you have to do is to use that ability. Yun yung number 3, to manifest what was entrusted to you, what was given to you. Amen? Gamitin mo lang. Ako hindi ko, what happened to me kasi, nung napasok po ako sa trading, I was exposed with so many business people.
na-expose muna ako. That's my process. No? That's my process. Na-expose po ako. Marami kong kausap mga negosyante. Because nasa purchasing ako, so most of them, no? Nasa sales. So alam ko na po yung takbo niyan. Kumbaga, hindi mo na ako mapapaikot pagdating sa bentahan. Bulahin mo na lahat. Ako, no. Baka ikaw pa mabula. Parang gano'n. Yung nasa ganung estado ka ng kumpiyansa mo. Kahit sino pwede kong kausapin. I'm not intimidated whether you're the president of a big company. I'm not intimidated. I can talk to you face to face. Hindi ako nahihiya. Amen? Kumbaga na-establish ka sa gano'n. I was exposed. And then, every time they tell stories about paano sila nag-umpisa, paano sila nagpursige, at how they have reached their success, na-encourage ako. Na-encourage ako. So, una, na-expose ako. Pangalawa, I was encouraged. Encourage po ako sa kanilang mga kwento. Kasi may pangarap din ako eh. Amen? The same thing that I'm doing now. Yung mga pangarap ko, ako nagkikwento lang ako paano yung process ko with God. Amen? Especially now, I'm a single parent. Matindi po yung hamon sa akin. No? Pero, yun po, no? Naging ganun ang process ko. I was exposed, and then I was encouraged, and then I start to educate myself. Marami kang matututunan kay Google. Marami kang matututunan kay YouTube. No? Pero ngayon, I am contemplating. Ngayon, share ko sa inyo, I'm contemplating to take my masterals this coming school year. Business management. I want to learn more. I want to put value more sa aking skill pagdating sa business management. No? So, I was educated, and then, siyempre, when you read the Word of God, no? Pagdating po sa salita ng Lord, it is empowering. Amen? Yun lang sinabi niya, I was given the ability to produce wealth. Nasaan yung wealth? Hanapin mo siya. So, you need to be empowered by the Word of God. Amen? Knowing na binigyan pala ng Lord lahat sa iyo. Kakayahan, abilidad, taglay-taglay mo. And yet, ganito ang buhay ko. So, from that time on, I know what to do now. Amen? So, after I was empowered, that's the time when I started to engage. Amen? Nag-engage na po ako. No? Kasi ang ginawa ko nung una, nag-engage ako agad. No? Without any, without any planning or basta nakita ko maganda kita. Talaga nga. Di ba? Gano'n? Ilan yung ginagit ko kanina? Siyam. All because I do not have enough knowledge, understanding about what I'm trying to do sa buhay. Amen? No? Doon nakapag-upisa po kami, meron po kaming paupahan na 6 na butas sa isang isa. Yun po yung isa pa pala. Yun po yung up to now ay tuloy-tuloy yung aming apartment. Tuloy-tuloy po yan. No? So, that's my process. So, again, why will you enter into business? Number 1, because God created you to manage. Number 2, because you have the skill to manage and the opportunity. Number 3, to manifest that skill. All that management skill. Okay, so, pagdating naman sa what, kanina nasagot mo na yung why. What kind of business? So, somehow na sagot nyo kanina yun, no? Yung mga plano, pangarap, idea. No? Pero to simplify it, yung bagay na you are most interested in, yung passion mo. Amen? Kung ano yung gustong-gusto mong ginagawa. No? Ewan ko lang kung pwedeng pagkapirahan yung pagiging marites. Kasi kung pagkakapirahan yun, baka aaralin ko na rin yun. No? Newscaster. Kung saan. No? Pero, what I mean, pwede mo naman gamitin yon in a very positive way. No? You want to connect to people
Hindi, maging ano ka, middleman. No? When you say middleman, no? Buyer, seller, kukunik mo silang dalawa. No? Anong kita mo? Middleman's commission. At least 3 to 5%. Binibigyan ko na kayo ng tip na 3 to 5%. Middleman's commission ang tawag na. No? Partly ganun ang ginagawa ko, maliban sa trading. Middleman's what do you call this? Man in the middle or man in between. Kaya nga, I was thinking to have it, parang I want to enhance my ability in business management. And then later on, parang consultancy. Tatawagin ko siyang MIB. Hindi man in black. Man in between. Yun ang ano ko. Pinakita na sa akin kasi yan. So, I was praying. And I'm still praying. Paano yung proseso nun? No? Kasi, nagagawa ko na kasi. For example, bigyan ko na actual example, no? Ang kliyente ko is a landfill company. Landfill, tatapon na ng basura. Pero high-tech na ano kasi to. Hindi siya yung parang sa payatas, gano'n. So, very number 1 engineered landfill in the Philippines. German-Filipino company. Okay? Tapos nakunik ako sa isang nagsusupply ng mga medical consumables sa mga LGU sa Pangasinan. So, nagsusupply ako ng alcohol doon. All because of the alcohol na binibenta ko. So, nakunik ako sa kanya and then nakita niya yung ability ko or nakita niya yung capacity ko to, you know, kasi pag nakapag-usap ka, i-gauge ka ng kausap mo. No? Mas nauna sila sa akin, sa negosyo, Mas nauna sila. Ano ko nun, bagito pa lang ako. Pero the way they see my confidence, when it comes to dealing with people, mataas. So, whenever there is a new opportunity na hindi po naka-align sa kanilang negosyo, babato nila sa akin, Sir, kaya mo ba ng gano'n? Siyempre, magkakakitaan yun. Diba? At saka magaling tayo sa, no? Ma-PR tayo. No? Diba na, kwento ko sa inyo, naging part ako ng marketing, tapos naging MC ako. So, naging preparation yun para dito sa pinagkakakitaan ko ngayon. So, what happened? Contact nilang mga laboratories, medical facilities, kailangan nilang magtapon ng kanilang mga medical waste. And it's already a law. Batas na ito. Hindi ito parang optional. Hindi. Mandatory. So they needed a waste treatment facility na magtitreat ng kanilang waste. No? Eh dahil nalaman nila nasa landfill ako, tinanong nila ako ngayon kung may contact ako ngayon. Yes, sabi ko. Kahit wala pa. No? Yes. Ang ginawa ko, nagtanong lang ako dun sa kliyente ko na landfill. Meron ka bang alam na waste management facility sa Pangasinan na pwedeng mag-cater ng ganitong service? Yes, sir, meron. Sige, refer kita ako. Ni-refer ako, pinuntahan ko. Nagkaroon kami ng agreement. Ngayon, mag-uumpisa na yung isa pa lang naman. Yung isang laboratory, mag-uumpisa na this year. Hinihintay na lang yung pirma ni Doktora, yung director ng facility. Every time na meron po silang certain amount ng basura, volume ng basura, may equivalent po, may equivalent po bayad yun. At meron po akong commission. So, titigil ba yung basura? Hindi. Laging may basura, di ba? O isang medical facility lang yun. Eh kung makasampu ako sa Pangasinan, lahat yun may commission. Anong puhunan ko? Laway. Na? Pero syempre with the favor of God. Amen? So, kaya sabi ko kanina, lahat ng experiences mo, at saka ma-experience mo pa, lahat yun, preparation. Ngayon, ang dinidili ko ngayon, sa ngayon please pray for me. Ma-close ko to within the first quarter of this year. Decent supply.
Wala akong lalabas na ganyan. Ganyan lang din. Pero kikita ko doon, maganda yung kita ko. Amen? So, kaya sabi ko kanina last time sa inyo, you have to mag-inventory ka lang sa kaya mong gawin at kung anong meron ka. Doon mag-ooperate si Lord. Amen? Amen. So, anong negosyo mo umpisahan mo? Yung saan ka interesado. Saan yung meron kang, excitement na gawin. Meron yung iba, may narinig kayong kwento, mahilig po kasi akong mga likod ng bata eh. Kaya nagkaroon siya ng Invention. yung, Invention. invention or yung typical. May repair siya, merong talyer, electrical siya. Buti siya rin hindi siya ng bata ko, noon pa, nangangalikot na ako sa amin. Yan ako, bata pa lang, piniprepare na ni Lord. Amen? Amen. So, just make an inventory. No? Kung ano yung kaya mong gawin. Amen? So, that's the what. No? Kanina yung why, ngayon, tapos yung what, and then, ano susunod? How. Paano mo siya uumpisahan? No? Paano mo siya i-execute? No? Sabi nila, wala pa kasi akong Puhunan. kapital. No? Mostly, nasasabihin nila, di ba? Kulang pa yung aking Ipon. kapital. No? Pero sa totoo lang, yung money is only one part of the 5 categories or 5 basic requirements mo para ikaw ay magkaroon ng negosyo. Number 1, yung manpower. Yung negosyo pag naisip mo, ilan ang taong kailangan yan? Baka kasi isa lang naman. Umpisahan mo na. Amen. Tanungin niyo ako, ilan ang empleyado ko? Hindi. Ilan? Sa tingin niyo? 20? Sige. 5? 10? 25? Tatlo? Sino? 30? Hindi, sa current business ko. Huwag mo sa apartment kasi hindi naman binabantayan yun. Kaya binibisi-bisita lang yun. 1? 25? Sa tingin nyo? Wala akong empleyado. Amen. Napaka-buti ng Lord kasi I was praying for a business na hindi masyadong kukuha masyado kasi yung may 4 kang anak tapos nag-aaral. Nakatutok ako sa kanila eh. Hatid sundo ko yan everyday. I have no plans of changing that. Ayokong ipagkatiwala sa iba. Though syempre, sometimes pag kailangan akong bumiyahe, nakikiusap ako sa mga ganyan, which they are so willing naman to do. Pero most of the time, since wala na si Almi, Mrs. ko, ako na yan. Kaya ako na yung nakikita nila lagi sa school. Akala ka nila officer ako ng GPTA. Pero hindi po ako kumuha ng position. Kasi that's another priority. Hindi ko tutulong ako, susupport ako, pero wag ng position. No? So wala po akong empleyado. I own the business, I work for the business. Wala akong sinisweldohan. Actually, wala akong sweldo. Kita lahat ng company. Di ba? Kasi, sa totoo lang, hindi ko pa naman kailangan. Marami na nag-a-apply. Sino mag-isa ko lang? Ako na yung mag-deliver, ako yung magbubuhat. Mahihiya pa sila sa akin. No? Tapos ako po yung mag-i-issue ng document, ng delivery receipt, sales invoice, ako pa sa collection, issue ka ng OMR, ako pa magde-deposit, gano'n. No? Pero,
that is what I am willing to sacrifice or to give for the business. Amen? No, hindi lang yung, kasi minsan pag nag-isip tayo ng negosyo, gusto mo, parang umuulan na lang ng pera sa ano. Pero hindi dapat. Marami pong proseso ang pag-negosyo. Maraming steps. No? Hindi po yung ganun kasimple. Okay? So, number 1, manpower. Identify mo kung ilang tao kailangan sa negosyo. Yan. No? Huwag mo naman pilitin na mag-isa mo lang. Kung kailangan naman talaga ng manpower. Kasi mabuburden ka, may stress ka, hindi rin po maganda. Alam niyo ba sa akin, golden rule ko sa sarili ko, bawal ako magkasakit. Hindi ako nagkakasakit. Pero hindi yung sakit na aalagaan ako. Na pwede akong magpahinga lang. Tapip-tapipla ako ng kape. Siguro kung nandiyan ang wifi, I can do that. Pero ngayon, hindi. I cannot afford to get sick. Amen? Matinding challenge po yun. Kasi pagka meron kang kasama, you tend to relax. Kasi someone could, di ba? Pwedeng bumalili sa'yo. Pero ngayon, wala. Wala nga halili sa ginagawa ko. Amen? So, manpower. Number 2, materials. Ano kailangan mong materials? Puro N po ito. Hindi kayo mahirapan mag-memorize. Manpower, materials. Anong mga raw mats na kailangan mo? Identify mo yon. Materials, para sa negosyo. Kung cooking yan, marami-rami yan. Utensils mo pala. Paglulutuan mo pala. No? So, kailangan identify mo yan. Pag mamanicure, medyo konti lang, no? Hindi masyado. No? Pero I suggest doon niya, mag-invest ka sa mga branded na mga gamit. Eh? Mag-invest. I mean, mag-umpisa ka sa simple, pero magtabi ka doon, para pag nag-service ka, makita nila, uy, hindi basta bakal-bakal lang ano. No? Tapos, always keep it sterilized. No? For health issues naman. No? For health issues. So, yun, magtabi ka doon. Para, pati yung paglagyan, dapat medyo Professional tayo. no? Yes. I-level up mo siya. No? I-level up mo siya. So, materials. No? Pag mushroom, okay. So, pag mushroom, ano kailangan nyo? Number 1, ito. Kung meron na kayo, mas madali. Meron na ba kayong ganito ang bakante? Kung sakali, rerentahan nyo ba yun? Sa tingin ninyo, rerentahan? May mga for rent naman dyan to rin. May mga for rent, okay. Ayun yung katabi namin, hindi na for rent. Okay. So, kailangan mo ng lugar, okay lang yung semento. Yung pagsasabitan nun, cedar kahoy, pwede ba kayo magpako dito? Parang, alam mo yung, di ba ito bago lagyan ng kisame, may mga frame na kahoy, square. Kahit ganun lang, na coco lumber na dos por dos. Pwede yun. Pwede natin lagyan yan. Tapos doon tayo magsasabi. Magtatali tayo. So, the cheapest tali. Dahil nag-uumpisa pa lang kayo, huwag muna kayo mag-nylon. Straw lang. Straw na tali. Pwede na yun. Nakakapag... Tapos, yung fruiting bag dati kasi 25 pesos. I don't know kung 25 pa rin yun. Ang tanong, saan bibili? Sige. Sa Department of Agriculture. Sa PCAR, dito sa may Paraiso. 25 pesos yun. San Miguel na ba ito? San Miguel, no? Paraiso pala. Paraiso. Tawid ng Tulan, Paraiso. No? Doon lang bibili nun. 25 pesos. So kung halimbawa, 1,000 fruiting bag, magkano yun? Alam ko to, same pa rin eh. Same pa rin? O magkano yun pag 1,000 na fruiting bag? 25. 25K. Okay. Kasi ito rin, paano yun? Wala kaming 25K. Mag-umpisa ka sa 5,000. Paliitin natin. Okay, di ba? Sabi ko sa pastor, 1,000. Hindi mo makapag-umpisa doon kasi 5,000. So, operate with what you have. Amen? Isa ka sa 5. Or sabi mo na,
100. Ilan yun? 2.5. 2.5 lang, may 100 floating bags ka na. Tapos, pag bili kayo ng second batch, every 2 weeks. First batch ngayon. Palipas ka ng 2 weeks, bili ka ulit ng another batch. Para every 2 weeks, may nakaharvest ka. Hindi sabay-sabay. Amen? So, materials. No? Yun. So far, yun lang. Marami tubig. Tsaka yung ano mo, yung pagtimbang mo. Normally, binibenta yan, 1/4 kilo. Yeah? Normally, ang presyo niya nagre-reach sa 200 to 250 per kilo. No? 200 or 250 to 250. Nagre-range ang price ng mushroom. No? Pero later on, malalaman niyo naman kung paano yung marketable packaging na dito sa area. No? Yung marketable product. Bawa, sabi niya, 50 pesos lang. Bigyan mo siya ng presyo. No? Pero maganda yun, may market yung all throughout. Meron na ba kayong nalaman na nagmamashroom dito? O, wala pa. Alam niyo, dito lang. Ubus yan. Pagka-season na sa baalo, Ang mushroom, year-end, all year, yan pwede. Kaya lang, magastos pag tag-init. Kasi matao sa tubig. Because 90% water, 10% meat lang ang oyster mushroom. No? Kaya sabi nila, yung iba, yung malalaking growers, talagang kailangan nila ng malalaking facility para ma-compensate yung gastos nila pag tag-araw. No? Pero dito kaya naman natin palamigin ito eh. Lalo na kung mataas yung ceiling. Okay, so materials. Number 2, method. Number 3, manpower, materials, and then? Method. No? Ano yung method? Ano yung paano mo siya gagawin? Yung process. Kailangan identify mo. No? O paano yung first step to the final step. No? Kayo at kayo din naman ang makakaalam nun. Amen? For example, ako, nasa trading ako. So first step ko doon is when I receive a request, magka-canvas muna ako, at least 3. Pag nakuha ko ng best price, and then I will compute, magko-costing ako, at least markup mo, magre-range ka from 30 to 35% markup. Kung 100 pesos, bibenta mo siya ng 135. So yung 35 na yun, hindi yung kita. Kasi aalisin mo yung tax mo. Withholding tax mo, percentage tax mo, yung kasama sa travel expense mo, sa logistics mo. So hindi po yun ang kita. No? Baka sabihin nyo, ang laki ng kita, hindi nyo alam kung gaano kalaki yung puhunan talaga. No? Yun lang SRP ang nakita mo, hindi po gano'n ang pagbibenta. No? So later on, kung gusto nyo pong matutunan yun, matuturuan ko po kayo. No? Kaya yung iba, sabi nila, ito na nga, ang liit-liit lang ng tubo ko dyan. Actually, hindi pa niya tubo yun. Mas maliit na doon. And, akala lang ng mga bumibili, kasi tayo mga consumer, lahat ng matatawad mo, tatawaran mo, di ba? Diba? So, hindi po ganun yun. Hindi po ganun kasimple yun. Okay, method. Number 4, machineries. Kailangan mo ba ng machines sa negosyo mo? Transportation? Sasakyan? So, doon papasok lahat yun. Kung halimbawa, food processing yan, definitely may food processor ka. No? Pero yung banana chips mo, wala naman, no? Dryer, hindi mo kailangan ng dryer. So, mano-mano. So far ngayon, mano-mano. Pero pag yan lumaki, hindi mo nakakayanin yung mano-mano. Later on, you will consider putting machines. No? Dahil malalaking pabrika, nag-umpisa po yan sa maliliit. And then later on, lumalaki. So, machineries na po. No? And then, number 5. Sorry. No? Okay? So, number 5, yung pong ating money. Pag na-identify mo na yung 4, doon pala papasok si yun. So, hindi lang puro o agad itong iisipin mo. No?
Minsan nalilimitahan tayo because nakafocus tayo dun sa kailangan ko ng ganito. Identify mo muna yung apat and then saka ka pumasa. Okay, for example, sabi ko nga, parang yung mushroom. Target mo, 1,000. Eh pagdating dun sa dulo, kulang yung ano mo. Kulang yung puhunan mo. And then be willing to adjust. No? Yung una mong consideration. No? Hanggang sa makuha mo na yung tamang timpla ng 5 na yon before you engage. Amen? No? Yung iba, ang dahilan nila, wala siya ng experience. No? Paano ka magkaka-experience kung hindi mo susubukan? Tandaan mo yung kwento ko, 9 na negosyo ang sinubukan ko bago ako pasok dito po sa present business na meron. No? So, subukan mo lang. Hanggang sa makaipon ka ng experience na makakadagdag sa iyong confidence, and then later on, makita mo na ito pala talaga yung inihanda ni Lord para sa akin. Amen? Ito pa. Ang tagal kong nag-aahenti sa lupa. Tanong nyo kung ilan na nabenta ko. Hindi, tanong nyo. Hulaan nyo pala. Nabenta ko lupa. Wala pa. No, wala pa. Pero I'm still working it out. Amen? Kasi bakit? Ang prayer ko, malaking kapital eh. I cannot engage to a bigger business kung kulang po yung kapital ko. I know all the in and outs. Pero dahil kulang ako sa puhunan, meron akong puhunan doon sa present business ko. But if I want to go bigger, kailangan meron ako mas malaki. Eh, ang laki po ng kita sa real estate. So, alam pinag-pray, Lord, connect me to the right people na makakapag-close ako ng deal so I can generate a bigger capital so I can engage on a bigger business. Amen? Pero, since nag-uumpisa pa lang po kayo, umpisahan po natin sa meron po. Amen? So, nasagot na natin yung why, nasagot na natin yung what, nasagot na natin yung how, ang tanong is when. Kailan ka mag-uumpisa? Kailan ka mag-uumpisa? Dapat ang sagot mo, ngayon. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na linggo, mag-uumpisa na ako ngayon. Amen? The right time is now. Amen? Sabi sa Ecclesiastes chapter 11, akala ko kukot ni G yun eh. Iba to. Buti na lang hindi. Buti na lang hindi. Tanong mo. Actually, the verse 1 to 6 is very related to business ito. Pero gusto ko bigyan ng emphasis yung verse 6, 11 ng Ecclesiastes, verse 1 to 6. Pero verse 6 po, ang gusto kong bigyan ng diin. Sabi niya, sow your seed in the morning, and at evening, let not your hands be idle. Sabi, magtanim ka sa umaga, pagdating ng gabi, huwag mong hayaan na walang ginagawa ang kamay mo. Wala kang ginagawa. Ibig sabihin, day in, day out, morning, evening, occupied ka. Make yourself busy with something productive po ito, productive. No? Sabi niya, sow your seed in the morning, and at evening, let your hands be not idle. No? Huwag mabakante. Tanong ko po sa inyo, ilang oras ang nagugugol sa walang ginagawa? Bawa, nanonood ka ng TV, nagbabrowse ka ng FB, nakikipag-chikahan sa kapitbahay. Identify po ninyo yon, i-convert nyo into something productive. Yun po ang sinasabi sa atin. No? Kasi, kumisa, napagod na ako maghapon. No? Deserve ko naman magpahinga. No? Totoo po yun, no? Totoo po yun. Pero, ang taong
kanyang pangarap, minsan hindi niya kinukonsider ang pagtulog. O yung pagpahinga ng konti. Until ma-reach niya, ma-realize niya yung pangarap niya. Niwala kayo doon? Alam niyo mga matatagumpay na tao, hanggang di nila, yung mga super successful people, sometimes they don't sleep. They are still thinking of that dream. Yung negosyo. Kung ano mang kabuhayan yung pinagkatiwalaan ng Lord sa kanila. And that is so biblical. Sabi ng Ecclesiastes. So your seed in the morning and at evening, let not your hands be idle, for you do not know which will succeed. Kaya naman pala, no? Whether this or that, or whether both will do equally well. Ibig sabihin, pwede ka mag-try ng ilang beses. Pwede kang sumubok, mag-engage sa iba't iba na negosyo o kabuhayan. Ang tawag po doon, diversified. Iba-iba. No? Kasi hindi mo nga naman alam kung ano yung magpa-prosper. Hindi mo alam kung ano yung magtutuloy-tuloy. At least meron kang fallback. Hindi man mag-proceed yung isa, meron pa akong isa. Kaya kung empleyado ka ngayon, umpisahan mo na rin magnegosyo. Kasi that employment will not guarantee you a lasting source of your income. Hindi po guarantee. Sino po yung naka-experience ng ano? I think that was 2009, yung pagbagsak sa New York Stock Exchange. Bumagsak po yung 2009. Yung maraming nagsarang mga companies dito, natatandaan niyo yun? Malalaking kumpanya nagsara dito sa Pilipinas. Yung OnSemi, dati sa anyo, that was the time, yung isang buong, kasi dalawa dati yan, semicon at saka capacitor. Nawala yung capacitor, yung buo na yun. Dalawang department po yun, dalawang pabrika. Capacitor at saka semiconductor. Yung capacitor, lahat nun tinanggal. No? Sa pagkakaalala ko, tinawag sila, pinunta sila sa Luisita Golf and Country Club. Akala nila parang meeting lang, binigyan pa sila ng Jollibee. Yung pala, bibigyan na yung last pay nila. Yung mo yun, sakit, di ba? Yung iba, mag-asawa silang empleyado sa isang departamento. Sabay silang nawala ng trabaho. No? Kaya most of them nag-abroad. O yung iba, nag-uumpisa pa lang matuto sa pagnenegosyo o natuto sa pagnenegosyo. So while you are still employed, no? Umpisahan nyo na po magnegosyo habang empleyado kayo. Amen? Amen. That's my personal encouragement sa inyo. Huwag po kayong masatisfy. No? Huwag po kayong makontento na doon lang kayo umaasa. Sina Jill, may paupahan na tumuha to. Magkakaroon pa ng hardware? Hardware? Ang narinig ko sa akin, hardware, basta yun. Tuloy mo po. Tuloy nyo. No? Sabi niya, whoever, sa verse 4, paatras nyo, whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Sino man ang nagbabantay sa hangin, hindi siya magtatanim. No? Sino man ang nagbabantay sa ulap, hindi kailanman aani. Ano ibig sabihin nun? Do not wait for perfect conditions. Huwag kang maghintay ng perfect condition bago ka mag-negosyo. And I guarantee you, wala pong perfect condition. True. There is no such thing as a perfect condition. All you have to do is to start. Amen? Kasi ang hinihintay naman lang ni Lord sa atin, yung unang mong pagkilos. No? Kaya tinatanong ko kanina, when will you start? Kapag malalaki na po yung mga bata. May ganun, no? Kapag napatapos ko na si
or kapag handa na ako, mga ganun, no? Pero sabi ko nga, if you are really serious about it, no? Kung talagang seryoso ka sa area na yun, ang buhay mo, itong 2 sessions na to, the first one and this one, is more than enough para mag-engage ka sa business. Tandaan mo, hindi agad ito ang titignan mo doon. No? Kaya una tinanong ko sa inyo, your purpose. Dapat purpose-driven ka if you are really serious sa pag-negosyo. Hindi mo na agad yung kasi maraming hindi nagne-negosyo kasi wala kaming pera, kulang ang pera, puro pera ang dahilan. Kaya nga magne-negosyo ka para madagdagan. Tapos, ang dahilan mo pera. No? Kung nag-take down notes po kayo dun sa manpower, materials, methods, machineries, panghuli lang po yung money. Okay? So, when will you start? Do not wait for a perfect condition. Amen? And again, ang session po na ito, dedicated to those who are really serious about getting into business. Ito po ay in-orchestrate ng Lord through the visions of your pastors para magising po yung mga negosyante sa church na ito. Amen? At kailangan, hindi ka lang gigising, kailangan bumangon ka at kumilos. Marami kasi gumigising, pero dilat lang yung mata, hindi siya bumabangon. Hindi siya kumikilos. Amen? Kaya, looking forward na po sa mga susunod pang sessions kung meron pa. So we could discuss more and learn more. Amen? Kung hindi kami titigil, ang mga leaders po ninyo, they will not stop until you reach that destiny na kayo po ay mga bona fide businessman and woman. Successful businessman and woman. Amen? Amen. For the glory of God, gawin po natin. Kasi alam nyo, ang tagumpay po natin sa buhay, hindi lang sa pagnegosyo, but I want to use that in the area of business. Ang tagumpay po natin ay mahalaga po sa Panginoon. Bakit? Siya po lumikha sa atin, tama? Tayo po ay nilikha ng Diyos. Kumbaga siya po ang manufacturer, tayo po ang product. Amen? Ang identity ng manufacturer nakasalalay po sa ganda ng produkto. Amen? Your testimony will have a big impact sa pagtingin ng tao sa Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran natin. Amen. That's the ultimate goal. Amen? Kasi pag nagtagumpay ka, mag-glorify si Lord. Amen. Amen? Parang sa phone. Ang ganda ng iPhone, ang galing ni sino? Steve Jobs. Di ba? At itataya ni Steve Jobs ang kanyang kumpanya just to keep the quality and performance of the iPhone. Niniwala ka doon? Kaya nga may warranty. Di ba? At sa warranty, wala kang babayaran. All expense paid. Bakit? Because the company will protect the name of the company. O the owner will protect the name of the company. Paano ipoprotect ng Lord ang kanyang pangalan? Kung tayo po ay palpak, kung tayo po ay talunan, tayo po ay naghihirap, tayo po ay kulang-kulang, or may kakulangan. Sa palagay mo, mag-glorify si Lord? Hindi. Kaya kailangan po tayo magtagumpay. Amen? Amen. Kailangan maging successful ako. Bakit? Nakataya yung pangalan ng Lord. Pa-praise the Lord ako. Pa-agree ako dun sa pinipreach. Tapos ganito ang buhay ko. Parang di yata ito. Amen? Kaya kung minsan, mas maganda pa yung tahimik ka na lang eh. Pero nakikita ng tao yung pag-angat ng buhay mo. No? Yung pagbabago hindi lang doon sa personality mo,
pagkatao mo, pero pati sa antas ng iyong kabuhayan, nakikita nila, kahit di ka na magkwento, maniniwala sila na may nangyari sa buhay mo. Amen? Kumbaga, ano sa pangalan mo doon niya? Weng. Donya Weng. Ikaw ba nangangarap na umiikot-ikot ka na lang dito na nagmamanicure pedicure? Pwesto. Exactly. Yun. Exactly. Palpakan natin si Lord. Amen? Yes, mag-uumpisa ako ngayon, pero habang nagmamanicure ka, hindi ito magtatagal na ako ang lumalapit sa mga tao. Darating ang araw, dahil pag-uusahin ko ang serbisyo ko, makikilala ang aking pedicure manicure business, at darating ang araw, I will have my own shop, and sila na ang pupunta sa akin. Amen? Dapat ganun po. Dapat ganun po ang mentalidad natin. Amen? Alam niyo yung every time I see someone na naka-pick up, nakasabay ko, nagdi-deliver, ingit na ingit ako. Pero in a good way, hindi yung nagagana. Iba kasi yung envy na nag-iisip ka na ng hindi maganda. Pero yung habang nagdi-deliver ako, darating ang araw, magkakasabay tayo ulit, pero pareho na tayo naka-pick up. Ganun dapat ang mentalidad mo. No? Hindi ka pa nagkikwento, pero dahil nakikita ka nilang bumababa, Sir, baka mo sasakyan mo, sir. Ang ganda ng sasakyan mo, sir. No? So, dapat ganun po ang ano natin. Ang mindset natin. No? Bawa, nagtitinda ka ng banana chips anak, di ba? Ang projection mo dyan, darating ang araw, nagdi-display ka na ng banana chips mo sa mga leading supermarket. Amen? Dati paano ka pa-order ka, dideliver ko po, dadali ko po ngayon, magkita tayo sa ganito. Pero dadating ang araw, ay hindi na po ako nagdi-deliver. Kung gusto niyo pong bumili, punta po kayo sa RCS, punta po kayo sa Easy Mart. No, hindi po ibig sabihin. No? Dapat ganun tayo mag-isip. Amen? Kumbaga, this is just a training grounds. Sabang Maragol, this is a training ground. Pero unang makikinabang kayo. Amen? And then later on, other CTOs, other municipalities. Amen? Amen. So, ganun po dapat tayo. No? Yun ang destiny mo. Amen? Amen. So, once again, marami pong salamat sa inyo pong pagtitiyaga, no? At pagsusumika na makinig. No? Sa pwede kong maibahagi po sa inyo. Pero higit po doon sa narinig ninyo, once again, I challenge you to continue to talk to God. Sabi mo si Lord, huwag mong tantanan si Lord. Amen? Huwag mong tantanan si Lord. Kasi, mas maganda po yung idea ng Diyos. No? Isa sa pwede kong isuggest sa iyo. Pero, I'm just giving you tips. Tips. No? On how to engage into business. Amen? Amen. So, sige po tayong lahat. Siguro this time I would ask Pastor Jay to pray for us, for you guys. Kasi sila po talaga ang key people na po nagagamitin ni Lord to cause this church to elevate to the next level. Amen? Sige po, may I call on a great NJ to release a blessing. Pag sinabing blessing, there is a release. Na po? At mas kilala po kayo nila Jay and Agreed. I want them to release that blessing of fruitfulness in the area of business. Pastor Jay, Pastor Agreed. Thank you po, Pastor Mark. So, we will pray. And, ano po yung declaration, take it as a prophecy. No? And, paniwalaan po natin yun. No? Now, one day, ito ay magkakatotoo. Di ba agad-agad? Pero, coming soon. Yes. No? Lord, maraming salamat sa buong TFBC, sa Pangmaragol family, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa inyong mga anak na talagang napakasugapa sa inyo, Panginoon, na talagang loves na loves nila kayo. And Lord, nandito po kami ngayon, Panginoon, to be engaged in business, Panginoon. Hindi po magplano mag-business, hindi po matuto mag-business, pero Lord, to be engaged na in business. Because we will all start today, Panginoon. And salamat po, Panginoon. Lord, any hindrances, Panginoon, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Any doubt, any unbelief, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. And salamat po, Panginoon, that these people, Panginoon, will be future millionaires, billionaires, Panginoon, business owners. Salamat po, Panginoon, na itong church po ito, Panginoon, yes, Lord, we will be a blessing to the community. But Lord, tulungan niyo po kami to provide employment to the community, Panginoon. Nakikita niyo po itong Samberga, Panginoon, na ang dami pong tao na kailangan, ang dami pong tao humihingi. Pero Lord, tulungan niyo po kami na one day, itong mga tinuturo po ni Pastor Mark sa amin, Panginoon, one day naniniwala po ako, itong mga tao nandito, Panginoon, kami po ang gagamitin nyo upang magturo sa ibang tao. Dahil, Lord, pag pinayaman nyo na po kami, Lord, imposibleng mananahimik kami. Imposibleng hindi po namin ito papamahagi kung gaano ang kabuti, gaano ang katapat. At salamat po, Panginoon. Lord, we declare a blessing over each and every one, Panginoon. In their business, Lord, bless their hands, Panginoon. Bless their minds, Father. Fill it with fresh ideas, Panginoon. Na hindi po kami magiging gaya-gaya. Na hindi po kami kung ano lang nakikita namin uso, pero Lord, a fresh idea that comes from you, Panginoon. And wisdom to execute it, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon. Bless our feet, Panginoon, na hindi ito maging tamad-tamad. Pero Lord, ito ay feet na willing pumunta kung saan nyo kami gusto papuntahin. And Lord, bigyan nyo rin po kami ng tibay at lakas ng loob to start, Panginoon. Yes, Lord, there will be oppositions. Yes, Lord, gagawin lahat ng demonyo para ma-discourage kami. Pero Lord, sabi niya sa inyong salita, greater is He that is in us than he that is in the world. Kaya salamat po, Panginoon, na hindi kami mag-isa sa laban na ito. Kasama namin kayo, kasama namin ng iyong mga anghel, kasama namin ng banal na spirito. At Lord, walang demonyo ang kayang gumadlang sa plano ninyo. Salamat po, Panginoon, that you have already made each and every one victorious and successful. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. And Lord, I pray, Father, continue to renew our mind. Renew our mind, Panginoon. Yung mind na kinurap ng demonyo na pagiging talunan, pagiging luhaan, sugatan, Lord, renew it. Upang ano man yung danasin namin, maglalakad kami sa kalooban mo. Salamat po, Panginoon, for giving us that spiritual strength, physical strength, Panginoon, and emotional strength. And salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Father, to always keep us humble. Na ano man po yung mangyari, gano man po yung pag-angat nyo sa buhay namin, Lord, we will be always be faithful to you. Salamat po, Panginoon, na wala po kami pwedeng ipagmalaki dahil lahat po galing sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagharihan niyo po ang bawat isa, Panginoon. And thank you, Father. I seal them, Father, with the blood of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, bago magtapos ang session na ito, no? Gusto niyo ba ng part 3? Session 3? Okay, ngayon, hindi natin yun padadatingin agad-agad. We want you to apply it first. Yung part 1, part 2,
Kung hindi man kayo nakapag-jot down notes, may good news ako sa inyo. Naka-video. Alam nyo, bilang pastor ninyo, tanong niyo si Pastor Mark, kahit nasa consolidation training sa TFBCB, naka-video ako. Kahit saan ako pumunta, may training, naka-video ako. Bakit? Bakit? Wala man kayo doon, kasi kahit kung ano mang dahilan, mas maganda kasi nandun kayo. No? Nandun kayo live. Pero, kung ano mang dahilan bakit wala kayo doon, we want you to copy it right. No? Na kung ano man yung natutunan namin doon, gusto namin matutunan nyo rin. Tama? Kaya kung titingnan ninyo, lahat linalapad na namin dito sa church na ito. No? Kaya imposibleng hindi kayo magtagumpay. Amen? Ngayon, actually binigyan ako ni Lord ng idea kanina. Sa mga marunong, mahilig pala magluto, no? Baka, meron kasi akong kabarkada, professional chef. Pwede natin siyang ayain dito to teach kung anong nalalaman niya, parang crash course lang. Hindi man literal na kung paano yung step by step na kung paano natutunan niya sa cooking school, pero parang crash course lang. At makikita ninyo ano yung luto ng professional. Para alam yun, it will take you to another level. Bakit? Mag-iba kasi taste buds natin. Tama? Kumbaga, dati kasi parang pag nagluto tayo, okay na yan. Pangmasa yan, okay na yan. No? Pero, pag kasi natikman mo na yung pang-professional, magde-desire ka niya na, Lord, may next level pala. Pwede pa pala ako mag-level up sa aking pagluluto. No? So, gusto niyo ba yun, no? Pwede natin i-incorporate yun. Okay? So, isa po yun sa mga announcement. Okay? Bago ko mag-proceed sa ibang announcement, may tanong ako. Are you blessed or will you become blessed? Blessed. Blessed. Past tense, tapos na. Blessed. Okay? Bakit ko tinanong ito? Kasi, according sa Bible, nung linikha ng Diyos ang tao, may mandato ang Diyos. Sabi, be fruitful and multiply. No? Pero bago yun ginawa ng Diyos, sinabi ng Diyos sa atin, sabi sa Bible, and God bless them. Tapos na. Bless na tayo ni Lord. Pastor, bakit ganun? Hindi ko maranasan yung blessing. Dahil sa kasalanan. Hindi, tingnan mo binigyan ka ng utak ng Diyos, ng karunungan ng Diyos, para makapag-produce ng pera. Tama? Binigyan ka ng lakas ng Diyos para makapag-produce ng pera. According sa sinabi ni Pastor Mark kanina, binigyan ka ng experience ni Lord para makapag-produce ng pera. Bakit di tayo makapag-produce? Kasi ayaw natin makapagtulungan sa Kanya. Nagets natin? Kaya nga, why not ngayon, mag-i-start ka, wala pa man yung negosyo mo, i-dedicate mo na kay Lord. Lord, etong negosyong to, Lord, promise ka pa, nagawa ko to, sa tulong mo, no? May blessing ako sa maraming tao. O kaya, ibabalik ko yung ikapo para sa inyo, Lord. Yung mga ganun. No? Imposible kasi hindi ka maging blessed when you give back the tithes. When you honor God, when you honor the man of God, and ginagawa niyo po yun. Excellent po tayo sa when you are honoring your pastor. No? Bilang mga pastor po ninyo, we are blessed. No? Dahil sa paglilingkod ninyo, sa pagmamahal niyo po sa amin, we are blessed. And,
be a blessing, no? Pagbabalik sa ika po kay Lord, blessing the man of God, and being a blessing to people. Kapag ginawa niyo po yung tatlong yan, no, imposibleng hindi kayo pagpapalain ni Lord. No? Kaya po, mga kapatid, no, bakit ko sinasabi ito? I want you to start right. Marami pong nakitang negosyante. Ngayong ang dalami na nilang negosyo, nakalimutan po nila ang Diyos. Kaya nga, I want you to start right. Nawala sa tao ang yung blessing dahil sa kasalanan. Huwag niyong hayaan na pag inangat na ni Lord yung kabuhayan mo, dahil lang sa kasalanan, dahil gusto mong iwanan, tumalikod kay Lord, at gawin yung gusto nating gawin, doon tayo lumugapak. So, let's start it right. Amen? Okay, ngayon, yun yung announcement, number 1. Number 2, bukas po ay magkakaroon ng bullet fight sa TFBC main. No? Sa mga may gustong pumunta, no, syempre, magdadala tayo ng linuto natin. Provided yung lamesa, pero syempre yung kakainin natin, wala pa doon. No? So, nasa atin na yun kung ano yung prepare natin. No? Ngayon, yun yung pangalawang announcement. Pangatlong announcement, men's EGR sa Friday at Saturday. No? Malapit na doon. San Juan de Valdez yun. Kami pa yung dadayo. No? So, ayun pa malapit-lapit ka doon. Ngayon, yung may registration yun. No? Dahil ito ay sa main, or sa San Juan de Valdez pala, 350 ang registration. No? Ngayon, Friday yun, mag-start. Ang Friday niya is 6 o'clock to 8. Tama po ba? O mga 9, gano'n. 8 to 9. 6 to 9. Tapos, sa Sabado, whole day. From 8 to 5. Ang good news nun, kung nandun kayo, no, yung mga men, hindi nyo mararanasan yung burnout dito. Kasi burnout buong araw dito sa Tarlac. Oo, sa Sabado. From 6 hanggang 7 ng gabi. At least safe tayo, di ba? Kaya wala yung, puso. Kaya wala na po, hindi na po tuloy yung puso conference. Okay? Sa TFBC main. Hindi po tuloy yung puso conference. So, yun lang, men's EGR. No? Tapos, ano pa bang announcement? Nakakalimutan ba ako? School of Leaders, tuloy-tuloy lang po kayo, no? At sa mga hindi nag-enroll ng School of Leaders, kayo mag-alala, may next sem pa. No? May next sem. So, be prepared. Siyempre, nauna na dito si Nanay Crising at si Griselda, pero be prepared. No? Sa mga iba pang, yung mga gusto pang mag-enroll. At least kayo magkakabatch kayo. No? Okay? Kasi by next is lesson 2 na sila. Tapos na po yung orientation, lesson 1, so lesson 2 na sila niyan. Pwede pa umabol pa mo? Technically, pwede pa pong umabol. Pwede pa pong umabol. Baka siya, pwede ka pa umabol. Para sabay na kayo ni Darling mo. So, pwede pa pong umabol sa mga gusto pang mag-attend ng SOL. Isang lesson pa lang naman yung na-miss mo eh. No? Pero pag next lesson, hindi pa kayo nakahabol, next sem na yun. Okay? So, yun po. Ngayon, tanong ko, are you blessed dito sa business management training natin? Okay. Ngayon, wala po itong registration, pero magkakaroon tayo ng special offering. Bakit?
Okay, ito ay tanim natin. Bakit? Kasi hindi lang ito tanim ha. Tanim ito para sa magiging negosyo ninyo. No? Ngayon pa lamang, honor God. Tamnan nyo na, advance nyo na. No? Bakit? Ako naniniwala ako, anything na tinanim mo kay Lord, imposible hindi babalik yan. Maliit man yan o malaki. No? So, mag-ano po tayo, magkakaroon po tayong special offering ngayong gabing ito. Ngayon, kung hindi nyo man mahabol or wala kayong dala ngayon, pwede nyo habol kayo Nanay Crising mamaya. Okay? So, sige open ko na. Sige, mag-pray po tayo. Yung part 3 nito will be held siguro probably sa gitna ng taon. Mga August na siguro or months. Para ma-apply nyo mabuti yung negosyo. At sa next session natin, dapat lahat kayo nagne-negosyo na. Di ba yun? Nator, mga, sabi ko sa kanina, mga August or months na natin yung part 3. Kasi yun na yung parang paano patakbuhin eh. Pero by then, dapat lahat na ito nagne-negosyo na sa susunod na balik natin. No? Para patuloy yung pag-growth natin. Amen? Hindi yung pasulong. Hindi yung paurong. Dapat pasulong. Pero yung consultation bro, ongoing na ba? May concern sila. Ongoing na business. Pwede naman silang inquire. O yun. Pwede pala na kayo mag-inquire or mag-consult. No? Like sinasabi ko, sa mushroom, kung gusto nyo umpisahan na level, basta we have the place, magagawa natin. Ayun. Security ng place, yun na. Kasi hindi pwedeng, dapat siguro ito maraming bata, baka mamaya, pag dinuksan nyo na, takbuhan din. Dapat isa lang ang pumapasok ko. Kasi ano rin yun eh, tawag dito, to prevent contamination din. No? Secured. Ayun, so probably kanina ang dami nyong ideas. Ngayon, pray to God, tamnan ninyo, tapos ngayon, after nyo magtanim, syempre ito mga susunod na araw, talagang inkwentrohin nyo si Lord at humingi kayo ng ideas sa Kanya na hindi pwedeng ma-duplicate ng sino man dito. No? Sa mushroom yan, marami kami matuturo dyan kasi nakapag-mushroom na rin kami. Alam niya talagang pinag-pray ko na one day makapag-start tayo dito ng negosyo sa church kung saan makapag-produce tayo ng funds para hindi tayo maas sa ibang tao. At yung mga ibang membro natin na walang trabaho, sila yung i-hire natin. Kasi nakita na natin sa TNBC din. The more na nangarap kami. One day magkaka-cafe dyan. One day magkaka-ano dyan. So, unti-unti nagagawa na natin. Nung love banquet, sabi mo nung ni Kuya Tubal, pwede na pala tayo mag-catering. Ang dami marunong magluto. May tables and chair, may sounds and lights. Diba? Nandun na lahat eh. Kaya nga sabi ko nun kung may balak magpakasal dyan, kaya naman pala, tulong-tulong lang yung komunidad. Isipin nyo yun na kaya natin yun na sa church. No? So, why not pagtulungan natin yung mga negosyo para din sa inyo, individually, at sa pamilya ninyo. No? Anything, pwede nyo naman po kami i-consult. No? We are here, we are open, no? And willing to serve po kami always. Okay? Natawagan ko si Pastor Agri to pray for yung tanim po natin. No?
Hi. Okay. Pray muna. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God, sa aming natutunan, Panginoon, sa gabi nito. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo na po ang bawat isa ng wisdom, Panginoon, kung anong business ang papasukan namin, Panginoon. At salamat, Lord God, na mag-uumpisa kami, Panginoon, na kasama ka, Panginoon. At aangat ang buhay namin, Panginoon, nakasama ka pa rin, Panginoon. Hallelujah. At so, sa oras na ito, Panginoon, nais ng bawat isa na tamnan, Panginoon, ang aming magiging business, Panginoon, upang maging pagpapala, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, to expand your kingdom, to glorify your name, O God. Thank you, Father God, na pinagpala niyo na po ang bawat isa, maging sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Balik na po tayo magbigay. Okay. So, Hindi, nandun yung pinagkakasyan. okay, bago tayo matapos, ano oras ba? 8:30. So, bago tayo matapos, no, syempre picture muna. Tapos, ending, no, isa-send ko po sa GC yung video ng part 1 at part 2 para ma-review ninyo. And eto po habang review ninyo, jot down notes at the same time, ikabit nyo na dun yung mga plano ninyo. Yung plano yung business. No? Kasi po na rin, sinabi ni Pastor Mark kanina, manpower. At least dun nakakabit nyo na, ilan, diba? Tapos sa, manpower, sa materials, nalilista nyo na. Iniisa-isa nyo na habang review ninyo. Okay? Okay. Thank you po kay Ate Weng sa sopas. At saka kay Ate Jane sa patalong. Okay. Sinalili. Nasaan na siya? Okay. Bago, picture na, Naiyan ko po si Pastor Mark dito. Okay lang guys, tayo and pag-pray muna natin yung mighty man of God. No? Kasi narinig nyo siya kanina na may mga kailangan siyang may close na deal, may mga pinaplano si Lord na, or niluluto si Lord na negosyo sa kanya. And we pray that ito yung mga negosyo na no one can shut. No? So, we pray na magpatuloy at mas lumago ang negosyo niya. Okay lang, taas natin ang ating mga kamay towards Him. And just, sige, bibigyan ko kayo ng tag-isang minuto na to release a blessing upon his life and his family. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord.
Lord, you have heard the prayers of your people, Lord. And we pray, Father, that it will manifest in the life of Pastor Mark. Thank you, Lord God Almighty, for using this mighty man of God to minister your message this night. And thank you, Father, truly, Lord, na ang buhay namin will never be the same. And Lord, we pray, Father, for multiplication, Panginoon, of what you have entrusted him. And salamat po, Panginoon, not just multiplication, but also expansion. Salamat po, Panginoon, that He will conquer more territories, Panginoon. Pumaabot na po siya ngayon ng Pangasinan, ng Clark, etc. Lord, expand His horizon. And salamat po, Panginoon, connect Him to more people, Panginoon, so that many people through Him will be blessed. Salamat po, Panginoon, na hindi lang po siya middleman, Panginoon, but He is connecting bridges. He is the bridge, Panginoon, towards people. And salamat po, Panginoon, dahil dito, Panginoon, marami ang nasusolusyonan na problema. And thank you, Lord God Almighty, for using His life, for giving him the wisdom, the strength that he needs, Panginoon. Thank you, Lord God Almighty. Lord, we pray, Father, help him to be innovative, Panginoon. To develop his business in such a way, Panginoon, na talagang masasabi ng mga tao na, wow, this is from the Lord. Salamat po, Panginoon, that it's a unique business, na ito ay business na talagang ikaw ang nagplano. At salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Father, ilayo niyo po siya sa anumang kapahamakan, at ilayo niyo po siya sa anumang kasakitan. And thank you, Lord God Almighty. And Lord, kung darating man po yung panahon that He will need manpower, Panginoon, connect Him to the right people. To trustworthy people, Panginoon, that will be used to expand this business, Panginoon. And not only this, Panginoon, He is also expanding the kingdom of God wherever He is. Thank you, Lord God Almighty, for blessing the work of His hands. We seal this prayer with the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, so okay, sige taas po natin mga kamay. Receive the benediction. Bagong picture. Okay. O sa Berga family, truly you are blessed. You are prosperous and you will overcome. And now receive this benediction. And may the Lord God Almighty, the Creator of the heaven and the earth, bless you and keep you. And may His face shine upon you and be very gracious to you. And may His face turn towards you, towards your health, your family, your career, your loved ones, your business, and grant you shalom. Shalom.